sumaksa sa presidente? May nag-report sa polis. May nag-kidnap daw kay Daddy. Nang nilipat na ang presidente sa bago niyang kwarto, ay giniit niya kay Danica na dinidiin nila si Moises na siya ang sumaksak sa kanya, na demonyo talaga si Jaime. Kaya napagtanto ni Danica na ang totoo ay yung sinabi ni Moises noong una, na si Jaime talaga ang nagtangka sa buhay ng papa niya. Kinausap ng Pangulo ang anak niya na pinaliwanag niyang hindi na siya safe na kasama nito, kaya aayusin niya ang paglayo muna ng dalaga, na agad namang tumutol si Danica at sinaad niyang ayaw niyang magkahiwalay silang mag-ama, na agad namang pinaliwanag ng papa niya na haharap siya sa isang malaking laban at ayaw niyang madamay ang dalaga. Agad tinanong ni Danica kung papaano ang papa niya, kaya pinasigurado naman ng Pangulo na magiging okay siya. Tinanong ng dalaga kung gaano katagal silang magkakahiwalay, na agad namang sinaad ng Pangulo na mas mabilis matapos ang laban kung mas maaga niyang uumpisahan. Sinaad pa niya sa dalaga na kailangan niyang magtiwala sa kanya at kailangan muna niyang lumayo, kaya agad silang nagyakapan. Habang giniit naman ni Divine kay Jaime na oras na humarap si Eleazar sa press ay katapusan na ng lahat, nakampanteng sinabi naman ni Jaime na hindi yun mangyayari, sabay sinabihan niyang bakit siya masyadong nag-aalala. Pinaliwanag ni Divine na wala nang makakapigil kay Eleazar sa pagsasabi niya ng totoo, at alam nilang lahat na mahirap kalabanin ang statement ng Pangulo. Sinabihan naman siya ni Jaime na sa lahat ng tao ay si Divine ang nakakaalam na lahat ng gusot ay nalulusutan nila, at sa lahat ng gusot na nilusutan niya ay laging nasa tabi niya ito, na ang totoo sa lahat ng sitwasyon ay magaling si Divine kung paano niya nagawaan ng paraan, kaya umaasa siyang walang magbabago, na hindi papayag si Divine na hindi masolusyonan dahil isa na siya sa kanila at kapamilya na nila, na alam niya na kung maiisang babagsak ay babagsak silang lahat kasama siya, pati ang anak niya, kaya mas natakot si Divine sa mga sandaling yan. Giniit pa ni Jaime na kailangan gawa ng paraan ni Divine, na sinaad naman ito na hindi na niya alam kung paano, kaya agad namang sinabi ni Jaime na siya na lang ang bahala dahil hindi niya papayagang may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Habang patagong pinuntahan na naman ni Rafael si Moises, na nagdala siya ng mga pagkain nang makita siya ng mga tambay, kaya siya na naman ang topic nila, na bumalik na naman si Rafael doon at kung sino ang pinupuntahan niya, nang saktong may isang lalaking nagmamatsyag sa kanila. Agad kwento ni Rafael kay Moises na gising na ang presidente at sasabihin na niya ang lahat ng nangyari, kaya hindi na kailangang magtago pa ang binata, na sinaad naman niyang makakasama na niya uli sila Mangistong at Grace. Pinaliwanag din ni Rafael na hindi lang ang tungkol sa pagtangka ni Jaime ang isisiwalat ng Pangulo, kundi pati ang tungkol kay Roland Salvacion, kaya hindi makapaniwala si Moises, na agad niyang tinanong kung bakit pumayag si Rafael, dahil siya ay damay maging si Justine at ang buong fraternity. Binili naman ni Rafael si Moises na doon muna siya dahil ilang oras na lang ay matatapos na ang paghihirap ng binata. Habang nang ma-confirm naman ni Divine na haharap na sa press si Eleazar, ay natakot ito, kaya agad niyang kinuha yung passport nilang mag-ina at sinabihan niya si Felicia na kailangang mag-impake dahil aalis na sila ng bansa. Nagulat naman si Felicia sa sinabi ng mama niya, pero nagsibalutan din ito ng mga gamit niya, at nang lalabas na sila ay nagulat silang mag-ina nang bumulagta sa harap nila si Jaime. Ilang oras na lang ang hinihintay nila Rafael at Moises para sa pagharap ni Eleazar sa media, ay mayahad lang pa rin sa mga plano nila. Nang ihatid ni Moises si Rafael ay may kikidnap sa vice-presidente, at dahil nakilala ng mga tawang binata na siya ang sumaksak sa Pangulo, ay bubugbugon nila si Moises at makukuha din siya
kung saan dadalhin siya sa isang tagong lugar para doon siya ikulong. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.